Salamat, Choir. Okay, salamat sa Ginoo. Pahimutan sa mo. Amay kayo inyong giputol. At least baduol mo gamay ba? Okay, praise the Lord. Salamat nga naamo sa church o nagpadayon mo o suportar sa ato ang church. Nalipay mo, amen? Nagsige og paniid sa mga pastor, nagsige ko og pangumusta pod sa ubang mga pastor. Ingko kumusta ilang church? Og ang gitubag sa mga pastor sa kuha siya nga ang yawa nga nag-operate sa inyo ha, mora gihapon ang yawa nga nag-operate dito sa mua. Ang buti pa sabot nga kung gamay rang mamalik sa hapon, mora gihapon na dito sila ha. So mga kaigsunan, salamat nga by the grace of God, gracias Ginoo no. Atong gigamit ba ang gracias Ginoo nga makaalagad na niya. Napa mo? Gani ang ubang church ila na lang gipang-usab nila ang ilang mga doctrine nga ang mga dili faithful nga Kristohanon panahon sa judgment seat of Christ kastiguhon ka. Apa mo diya? Panahon sa judgment seat of Christ matod pa nila sa ilang gipang tudlo sa ilang church nga basta wala kay reward, wa kay crown, kastiguhon ka dito. Ug nya ibutang pagyuga sa outer darkness. Unya dili lang kay outer darkness kundi magkagot pagud ang imong ngipon. Dayon maghilak. Sa diyang nagsikog study na nakaingon ko nga ato sa Gang Osborne atong doktrina dili no para mag-faithful pud sila ba? Napa mo diya? Atong hadlokon ba ang mga Kristohanon nga di mo mag-faithful dito sa judgment seat of Christ, kastiguhon mo dito. Pero dili nato mausab ang doktrina sa Bible. Tungod lang anang mga nagpabadlong. Napa mo diya? Amen? Salamat sa Ginoo nga dili na ang pagtulunan sa Dios nga iyang gihatag nato dili nato usbon. Kung ang mga Kristohanon wa nagiganahi sa pagsimba, wa nagiganahan sa pagpangalagad, ilaha na. O mo niya ang nagtuklod nato ngano mag-faithful ta diha sa Ginoo para sa kuha ang nagtuklod o nag-post nato ba nga wala gad sa Ginoo sa diyang mahinumduman nato unsa ang gugma sa Dios. Dili kay mahadlok ta sa umaabot nga adlaw nga kastiguhon da. Gani karon gani sa tong time gipangkastigo ng mga ganita, di ba? Kanya pag-abot sa ato ang doon tay gitawag glorified body, kastiguhon gihapon ta. So actually naanda ko gigbuhat nga PowerPoint para unta sa ato karon nya wala pa to mahuman. Kining kinahanglan ko og dugang tutor nga mahumando kaganina. Anyway, mag-PowerPoint po ta karon masamot ang kadugay. So naalang ko tulo ka
reason or daghang rason gani akong pag-study na go why the reasons why we believe nga ang usa ka Kristohanon nga madalas rapture. Siyempre, ang madalas rapture katong Kristohanon. Pero katong dili madalas rapture nga dili gito maapil sa judgment seat of Christ. Sa akong pag-study sa Bible, mga dugay naman yung kong na-save, 1978 pa. O salamat sa Ginoo nga ang akong pagbaruganan sa Bible, wa gyud mausab. Nga diin, we are saved forever. We have eternal life. Ug unya kita mga kaigsunan, giluwas ta sa Ginoo for His honor and glory. Wala ta giluwas sa Ginoo para mapakaulawan ang iyang ngalan. Amen? So, muna niya atong ibutang sa tong mind. God save us with a purpose. Ang purpose muna niya to glorify His name. Meaning, ang buot pasabot, simple nga pagsabot nga sa imong kinabuhi, nalipay ba ang Ginoo? Amen? Okay, maniniya, doon ay mga rason why God, isa lang ka rason akong ihatag ninyo, our position in Christ. Our position in Christ. Actually, doon ay mga gipangbuhat na kong reasons nga nung maapil ta sa dili ta kastigoon sa judgment seat of Christ because sa rason kininiya akong gikuan ron our position in Christ. Moyong ganitag position meaning ang atong kahimtang. Amen. So, number 1, doon na mo yung Bible, minindog tanan palihog. Ephesians chapter 2, atong basahon verses 1 to 10. Ephesians chapter 2. Responsibly ato ning basahon, pagtubag ng pagbasa ato ni basahon, and you hath quickened who were dead in trespasses and in sins. Verse number 3, among whom also we all had our conversation in time past in the lust of our flesh, fulfilling the desire of the flesh and of the mind, whereby nature the children of wrath, even as others. In verse number 5, we even when we were dead in sins, hath quickened us together with Christ. By grace ye are saved. Verse number 7, yun siya dali, that in the ages to come, ye might shew the exceeding riches of His grace in His kindness toward us through Christ Jesus. Together, verse number 10. For we are His workmanship in Christ, created in Christ Jesus unto good works, which God hath before ordained that we should walk in them. Mag-pray that. Thank you, Lord, sa imong faithfulness, Lord. I bless ang mensahe
dasiga matagusan namo og Ginoo nga kami magpadayon sa pag-alaga nimo. In Jesus name, amen. Okay, palihog lingkod. By the way, sa di pa ko mag-preach, in this time, last days, ako mong warning, usa ka dakong warning alang nato. Ayaw mo og kinalan nga, ayaw mo og palabi sa inyong gadget, cellphone, or sa inyong mga computer or unsa dia nga diin ang atong pagpangalagad sa Ginoo maapektahan. In my own observation, sa akong pag-observe lang, ang kaluya sa pagpangalagad sa Ginoo ako nakita tungod na sa imong gitanaw, sa imong gipaminaw, nga diin maoy maghatag nimo og kining murag maghatag nimo og kangit-ngit ba. Pero once nga mubasa ka og Bible, ang pulong sa Ginoo dunay gahom nga mo enlighten ato ba. Una ako mong gi-encourage labi na kamo mga kabalong mo basag English. Kasabot mo unsa ang English. Mayo nga basa mo. Kamo pong di kayo kasabot og English, basa mo Binisaya o English, tupad ninyo ang Binisaya. Dayon lahira kayo nang magbasa mo nga doon na mo'y pagpangutana sa inyong kaugalingon ba? Pangutana ba? O ang maghatag tubag ana ang pulong sa Dios. Amen? Okay, so ang isgutan karon mga kaigsunan, our position in Christ. Ang atong position diha, atong kahimtang diha ni Kristo. In this verse, kinilang atong gibasa, mga kaigsunan dako nakitag makuha diri. Number one nga iyang gisulti diri, ingon siya nga, and you hath he quickened together, he hath quickened who were dead in trespasses and in sins. Sa una day ko no, mga patay ta. Sabot mo ginang patay. Ug abot sabot sa patay, meaning we are wala tay kapuslanan. Ang patay no, basta patay gani ilubong yun na or sunugon or ipakaon lang sa mga hayop, basta patay na. Imong imaginon, in the sight of God, kitang mga tao nga binuhat unta sa Dios, giingnan ta nga kamo mga patay. Diyo mo na pagka-describe. Dili taingon nga maluyahon, we are not weak, or unsa da. Wala ta gi-describe nga mga maluyahon, mga unsa da. Ang description gid sa Ginoo sa ato, you are dead. We are dead. Pero ang gibuhat sa Ginoo siya nga, you kamo mga patay, kamo gibuhi. Gibuhi pag-usab. He had quickened us together. He had who were dead in trespasses and sin. Mga patay ta sa una. Tanawag ko sa initabo nato sa dayang bidawat ni Kristo nga itong maduluwas. Verse number 2 siya. We were in time past where we walk according to the course of this world, according to the prince of the power of the air. Lakton nga pag-istorya, kita mga kaigsunan, ang atong amo sa una. Amo ba? Amo. Ang nagdala na to, ang nag-influence na to, ang ang atong sig-asa ta dadon tas tubaan, dadon tas mga kahilayan sa mga butang wala dili may mga butang nasuko ang Dios. Matud ba niya siya nga according to the prince of the power of the air,
that and the Spirit, the Spirit that worketh in the children of disobedience. Kita dahil sa una mga kaigsunan natong kahimtang dahil, doon ay espiritu ba? Dili espiritu sa Dios, but the spirit of disobedience. Maningin siya Diyo? The spirit that thou worketh in the children of disobedience. Spirit nga maoy luoy kay tayo. Ako ang gibitang gi-recall akong kaugalingon mga kaigsunan ko luoy ya no. Na ako'y gibisitahan kagahapon. Kami ni Mrs. nag-visit mi kagahapon. Luoy kay kahimtang. Basko ko gamay inom. Basko ko gamay kaon sa gunsa. Basko ko gamay ato sa barkada. Then pagkaman, lubog na sad. Paita. Kaingon ko gahapon ko sa Lord, thank you nga imo kong giluwas. Ingon unta tingali ko ana. Ako mga barkada dito sa among lugar sa Aurora. Katong mga palahubog, wala lagi nilahutay, patay na gyud sila tanan. Tinona. Ipangumusta nako atong mga kauban nako. Nangamatay yun. Pinakabarkada pod nako, 29 years old. Patay. Sa inom lang na inom. Gikan sa buntag, udto. Gabi. Ningod ko diyang asawa. Ang imong gipakaslan, ang tanduay. Grabe. 29 years old lagi patay. Tanan yun ako ipagtanaw akong nga barkada, ko paita, no? Ang katong barkada nako nga dili pala inom, sugarora, dili pala inom, buhi pa. Akong ipangumusta, kumusta man siya, buhi pa man. Pero katong mga palahubog yun akong barkada, grabe. Tiyaw mo na, verse number 3, among whom he had all conversation in time past, in the lust of the flesh, fulfilling the desires of the flesh and of the mind, that were by nature the children of wrath, even as others. Muna nanindot kayo, salamat as Ginoo. But God, who is rich in mercy, of His great love wherewith He loved us, even when we were dead in sins, hath quickened us together with Christ. Okay. Ang atong position, mga kaigsoon, number 1, we are made alive. Amen? Ang atong kahimtang adha sa Ginoo, mga patay da, pero karon gibuhi na da. Muna nga ako supak juga ng mga doktrina nga ibutang ka sa asa naman ang kaluwasan na to Verse number 5. When we were dead in sins, hath quickened us together with Christ, for by grace are ye saved. Ingon siya, verse number 6 niya, hath raised us up together. Diyaw mo na unsay position na to garon. Mga kaigsunan, hath raised us up together. Kung si Kristo nabanhaw gikan sa mga patay, kita nga nagsalig sa ni Kristo, nabanhaw po ta uban kaniya. Kung nabuhi si Kristo gikan sa mga patay, kita sa nabuhi po ta gikan sa pagkapatay sa ato ang sa ato espirituhanong kinabuhi. He made us raise us up together, na ikadua, and made us sit together. Dili lang kay ibanhaw ta niya, kauban niya, and made us sit together. Asa madapit, in heavenly places. Muna gimong yung tanawon mga kaigsoon in Ephesians chapter 1 verse number 3. Ephesians chapter 1 verse number 3, the Bible says, blessed be the God and the Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us
with all spiritual blessings in Christ Jesus. Iya wala gibilin. All. Unsa may mga panginahanglan nato mga kaigsunan, gihatag tanan sa Ginoo, walay gibilin. Amen. Gani og imong tanawon mga kaigsunan, verse number 6, Ephesians 1 verse number 6. Ingon siya da, Ephesians 1:6 nga, unto the praise of His glory, unto the praise of His grace, wherein He hath made us. Tanaw, He made us accepted in the beloved. Muna nga, dili nata isalikway ni Kristo. Amen. Ang usa ka Kristohanon mga kaigsunan nga magpadayon o naa diha sa sala, and I believe kung tinuod na siya nga Kristohanon, naa siya conviction. Bisan pa og imo-ingon nga anaanan na siya mga kaigsunan, mangita lahi naa sa iyang sulod, lahi gyud. Muna ka ng mga young people nga maingon sa kuha nga, di na siya musimba. Ako di, sa una mag-goal ko na, mauri man ko na. Murag akong may mag-goal ba? Karon dili na ako mag-goal na. Dapat mo? Ako ang gitunan akong kaugalingon nga, dili ko ang magkaguol anak nila ba, mabalaka na nila. Ngano kinsa man ko nga magsunod-sunod ang ilang kinabuhi. Mga people, kinsa man ko nga magsunod-sunod sa inyong kinabuhi oy. Bisan ba kamo mga Kristohan tanan, di ko magsunod-sunod, bisag mag-uy asa mo napita. Ang Ginoo maoy magbalantay ninyo, dili ako. So, pagkadaghang mga verses our position in Christ, He made us sit together, He raised us up together, He made us sit together. Napag-position na to. Napag-assurance na to. Verse number 7. That in the ages to come, that in the ages, meaning sa umaabot nga mga, so saktong binisaya na ages, mga kapanahonan, umaabot nga mga panahon, He might show the exceeding riches of His grace in His kindness towards us through Christ Jesus. Ang buhay pasabot mga kaigsunan, sa ako lang nasabdan ng bersikulo moabot ang time sa atong kinabuhi mga kaigsunan. Nga diin, muhila ka. Karong ganiyo, kung doon ay mag-preach, maigo gani ka, di ba makahila ka, amen? Maigo kas mensahe, lain mo paminaw. Unsa pagka, the voice of, imong makita, imong madunggan, the voice of God. Bisag di pagani, akong nabasa sa Bible sa panahon ni Moses, mga kaigsunan, sawa pa magpakita ang Ginoo. Sawa pa madunggi nila ang Ginoo sa Mount Sinai sa panahon ni Moses. Nigsugod nagkilat, nagsugod na og niingon ang mga tao, Moses! Ayaw na lang. Ayaw pa istorya ang Ginoo na mo. Unsa pagka mga kaigsunan tuan na ta dito sa judgment seat of Christ. Ganun, pag-utanong kas Ginoo, oy, unsa imo, ambot lang.
every one of us shall give an account of himself to God. And I believe, okay, labaw pa na, grabe ang paggahom sa Diyos. Muna akong ikuan sa inyo, ha. Atong nang hinuktugan, unsa ang atong kinabuhi. Ingon ang Bible, in the ages to come, He might show the exceeding riches of His grace in His kindness towards us, to Christ Jesus. Mura taog, sa ako lang nasabdan ng bersikulo mga kaigsunan, mura ba og, di makaingon ka nga, the grace of God nga maoy nagluwas nimo ba? Imong ipakita nga to sa mga nga that is mo na ang grasya gikan pa ni Adam, gikan ni Noah. Grabe ang grasya sa Ginoo. So, ang pangutana garon, are you sure? Sure ka nga makaabot ka didto? Ana nga gitawag ages to come? Di ba mo na itubag sa mo na kuan sa akong gibalikan og study ang doctrine sa kanang investigative judgment ni Ellen G. White og sa Isday. Dito dahil sa judgment kuno imbestigaron pa ka dito. Pero mga kaigsunan, salamat sa Ginoo. Sure ta nga moabot ta ana nga panahon makita the more ka nga ang imong makaingon imohang pagdaig sa Ginoo ba nga unsa day kadako ang gracious Ginoo, unsa day kanindot ang gracious Ginoo. Di ba mga kaigsunan man niya, ang tinuod nga save, ang tinuod nga naluwas mga kaigsunan, iyang ma-experience ang grace of God. Para sa kuha lang, pagkaluwas nago, grabe hilak yun nago yun. Awa ko magingon nga, manghilak po mo, pero ang ako ba, nga, kanindot ba dahil sa Ginoo? After nga, kay na-save ko, diya man sa kwarto, katong naikwarto sa apartment na mo. Na-apartment nga mong giabangan sa kong magulang. Dito ko nagbasa ng Bible sa likod sa Bible. Ako mang gibasa dito nga, unsaon pagka-save, unsaon pagkahimong Kristohanon. Na-prayer dito nga, ingon nga, if you want, o kung gusto kang maluwas, dawata si Kristo, mao ni imuhang ampo. Pag sugod ka nag-ampo, Ginoo, magkadimaw kong ampo ato, kaya sige maghikusi mo hilak. Gunya, na-feel na ko ang, di man taingon Pentecostal, no? Na-feel na ko ang bugnaw kayo sa kong ulo, nga hanto sa kong likod, nga nindot kayo kong paminaw. Dayon, ako minumduman nga paggawas na ko sa kwarto, ningon akong magulang. Do may akong ngalan. Ano sa maga? Sino itabo ni mo? Ako ang pahiran ng luha. Smiling kay akong naong. Ingon ko nga, akong gidawat si Kristo nga akong manuluwas. Ningon akong magulang o akong sister-in-law. Siya, ha? Tinood ka? Ano ba? Moto, pag kaumas akong mga trabaho, ato, balik na ko sa akong kwarto, then basa na sad. Balik na sa human sa akong trabaho, basa na sad. Nga naman, ako nakita nga, wow, pagkanindot dayan ng save. So, ang question rin, nga no, kasiguro day ka? Nga maabot ka anang ages to come?
Siguro na ka nga na maabot ka diha. Imo makita ang gracious Ginoo or makita nimo ang mga tao nga naka-experience sa gracious Ginoo. Sigurado tayo. Mo nang giing na niya verse number 8 ingon siya, why? Ngano makasiguro mo God? Because for by grace are ye saved. Sure, sigurado ta nga muabot ta na lugar. Ako bitong giingnan sa ang usa sa nagpasuyod daning kining gitawag outer darkness. Wala, dili ganingan siya, pero nag-argue-argue lang ba? Debate lang. Ingkog mo ng istorya ha, dili ta kakanta when we all get to heaven. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. Di ba? Pero, karon kay namay gitong agwa pa may siguro kay namay judgment of Christ wa kay siguro gibutang baka sa outer darkness unsa ba usbon na lang nato ng atong lyrics. When we all get to heaven, ato lang binisayon wa pay siguro wa kay siguro kon basig ibutang nga sa outer darkness. Basig day kastigo nga moabot nimo. Ano na ito baganta? Lama mo diya? Nganong ako nag-sulti ninyo, posible nga moabot ni o inyo ning mabasahan sa YouTube, inyo ning mabutang o inyong dunay pastor ba nga nasaag mo atos ninyo, studluan mo ani nga doctrine. Pero salamat sa Ginoo nga para sa to kinilang pagka our position in Christ dako na kay siya. Dere, our position in Christ, we are saved. Verse number 8, nganong kasiguro ta? Because we are saved. For by grace ye are saved through faith, and that not yourselves. It is the gift of God, not works, lest any man should boast. Lest any man should boast. Amen. Mo na'y position na to diha ni Kristo. We are saved. Napag yun. Anak tas Ginoo. Nganong mabalikan ni nago? Sigog study about the book of ani akong gikuan ba? Kining four gospel, Matthew, Mark, Luke, and John. Ang ilang presentation ani about Jesus Christ, lahi-lahi sila. Sa Matthew, imo yung mabasa sa first chapter lang sa buok ng Matthew, i-mention ko dia Jesus Christ, ano ta Matthew gani? Ako lang i-review gamay at the book of Jesus Christ, tanawa, Jesus Christ, the son of David. Kining book of Matthew day, gituyo day nga si Matthew, ang iyang tuyo, ang iyang i-present ngadto sa Israel, may tungod sa pagkahari ni Kristo. Or Jesus Christ is the fulfillment of the Messiah. Kanang gitawag ilang ipaabot nga moabot nga king. Amen. So mo na nga ang gipreach ni John the Baptist, iya gipreach about the kingdom of heaven. By the way, ang kingdom of heaven dili pareha sa kingdom of God. Ang kingdom of heaven, o mika kingdom of heaven, meaning usa ka kinahanglan kining kini atong usa ka kingdom nga dunay meaning visible, dunay place, time, mo na gitawag kingdom of heaven.
So, in this, mas kang Mateo mga kaigsunan, iyang gipresent niya, nga Jesus Christ, maoy o maabot nga King of Israel. Muna nga, gitawag na siya Kingdom of Heaven, kay ang muhari ana, mao si Jesus Christ. Kung mayong kag Kingdom of God, huwag imong tanawon sa Bible, Mark, nga read dito sa Mark, si Mark said, iyang gi-present, si Mateo, iyang gi-mention diya nga, si Mateo, iyang gi-mention diya nga, Jesus Christ, the King of the Jews, meaning ang iyang pagsulat, primarily para sa mga Hudyo. Si Mark, iyang gi-present nga Jesus Christ is the suffering Messiah or the suffering Messiah or the kingdom or gitawag siya the servant, a suffering servant. Mao na si Mark. Dayon si Luke, iyang gi-present, he is the perfect Son of Man, si Jesus Christ. So, og imong tan-awon, doon ay mga parallel passages sa Bible nga si Mateo nagingon Kingdom of Heaven, then si Mark, si Luke, yang the same passage nga yung the kingdom of God. The kingdom of God, kinalan dili ni nato kung the kingdom of God is naata diha na bilong. For the kingdom of God is not meat and drink. Sumala sa Mateo, sa Romans chapter 14 verse number 17. Then imo pong mabasa diya sa Matthew chapter, sa Luke chapter, for the kingdom of God is within you. Sa Matthew, sa Luke chapter 17. Anyway, ang akong point lang, ako lang nang balikon no niya, ako lang nang ikon sa inyo. Salamat sa Ginoo. Ako ang gipasalamat na nalipay ko. Tungod kay kita karon member ta sa Kingdom of God. Napa mo? Ang usa ka rason why ngano nga we can reign with Christ, because we are member of the kingdom of God. Amen? So, ako lang ko na, kingdom of God. Sa John chapter 1, verse number, John chapter 3, verse number 3. Gusto mo ko magdali, God? Nalugay noon ko. Okay, John chapter 1, chapter 3, verse number 3. Except a man be born again, he cannot see, tanawa, ang gigamit ni John, kingdom of God. Amen? So, ang kingdom of God is a spiritual kingdom. Nga diin kitang mga Kristohanon, we can enter into the kingdom of God pinaagi sa itong pagka-born again. Aron, kinala natin gitawag spiritual birth because the kingdom of God is spiritual. Muna gingon sa Mark, so, pag-abot sa verse number 5, gibutang gyapon diha nga, verily I say unto you, except a man be born of water and of spirit, he cannot enter into the kingdom of God. So, karon mga kaigsunan, membro ta sa kingdom of God. Lipay mo na. So, kung member ta sa kingdom of God, sa ato ba ang atong king is God. Karon si Jesus Christ, we believe that Jesus Christ is God. Asa man siya mohari? Millennial reign of Christ. Pero na ilang mga kuwan nga, makaharin lagi, paminaw ha, kung wala kay reward, mga kaigsunan, we can still
be in millennial reign of Christ, pero dili ka makahari. Kasabot mo na, we cannot reign with Christ. Ang mo't pasabot, wala kay ranggo ba? Kung mohari galita mo reign with Christ, meaning usa ka na kay ranggo. Sa basketball pa, na kay apil kas dula. Simple. Kaya wa man kay reward, wa ka kapil sa dula, tigpakpak ra ka. Pero nagihapon ka sulod sa basketballan. Kita mo? Sa paghari ni Kristo, pamina mo panlitang diliti apil kay watay crown, watay reward, kinsa may harian. So muna, ang usa ka Kristohanon nga dili faithful, sugo-sugoon rata dito. Sugoon lang taning mga atong tanaw ron, wala yung mga ranggo. Pero hari ni Kristo, posible nga nana sila ranggo. Because we shall reign with Him. If we suffer with Him. Pero ang ako lang, sulod gihapon tas millennial reign of Christ. Ang ilaha mong pagtulunan ng mga kaigsunan, dili ta pwede mo sulod sa millennial reign of Christ. Kay butang ta dito sa outer darkness. Mo nay dili jud ko mosugot ana. Paita. Rason, because our position in Christ. Napag-position na to Dili lang kay kanang kingdom of God. Tanawas Colossians chapter 1, verse number 13. Colossians 1:13. Unsa giyon sa Bible? Hath delivered us from the power of darkness. Delivered humana. Delivered us from the power of darkness and hath translated. Dili lang ka delivered from, kundi translate pag ita, translated us into the kingdom of His dear Son. Amen? Ambot lang. Mo na nga salamat sa Ginoo, our position in Christ. Atong kahimtang diha ni Kristo. Napagyud. Dili lang kay member tas kingdom of God. Napagyud. Anak tas Ginoo. John chapter 1. Verse number 10. He was in the world. Jesus Christ na siya. He was in the world and the Word was with and the Word was made by Him and the world knew Him not. Wala kuno kaila. Ang mangutana ko ron, pangutana ron ako ninyo, nakaila mo ni Kristo wala? Nakaila mo Kaila. Verse number 11. He came into His own, that is Israel, and His own received Him not. Ilang gi-crucify si Christ. Verse number 12. But as many as receive Him, ang pangutana, apil ka na apil kita. Ni-receive man ta ni Christ. Kay karon kay ni-receive man ta, He give us power to become the sons of God, even to them that believe on His name. Napamangaligingon niya, even to them that believe on His name. Doon na yung sa komentarya ko naman, bisan pa, akita nag-receive mangyutan ni Christ. Naiuban, wa mag-receive, pero ni-believe. Pero ambot, masabot na kuha na mga kaigsunan, we believe and we receive. Napag yun. Verse number 13. Unsa yun sa Bible? Which were born not of blood, nor of the will of the flesh, but
nor the will of the flesh, nor of the will of the flesh, but nor of the will of man, but of God. Dili kabubuton sa tao, dili kabubuton sa unod, kundi dili kabubuton sa Dios. Pagkanindo tanay, amen? So, member tas kingdom of God, naluwas ta, anak ta sa Dios, ibuhi ta sa Dios, ibanhaw ta uban sa Dios, ibanhaw ta ni uban ni Kristo. Gitawag pagyutag overcomers. Ato tanawon sa 1 John. 1 John chapter 5, verse number 4. 1 John 5:4. Tanawa. Whatsoever is born of God overcometh the world. Mga Kristiyano pamina mo, kita kay anak man ta sa Dios, anak na ta sa Dios, gitawag tag overcomers. And this is the victory that we overcome it, the world, even our faith. Pagkanindo tanay. Amen mo eh. Munang tarungon nato itong kinabuhi eh. Abi mo no? Dili na naman kita kinahanglan nga budak-budak at tagwali. Linong ta kinahanglan na. Pero nindot masang bundakan tao sa makamata ta ba? Pero sige yung sa verse 5. Tanawa, verse 5. Ingon ang Bible. Who is he that overcometh the world? But he that believe, unsay gingon? Basta, that Jesus is the Son of God. Tiyaw mo na. Revelation chapter 21. Revelation chapter 21, verse number 6. O sige yun sa Bible. And he said unto me, it is done. I am Alpha and Omega, the beginning. And give unto him the... Revelation. Okay, verse number 7. He that overcometh, say sa Bible, shall inherit all things. So dili ka ibutang sa outer darkness eh. And I will be his God, and he shall be my son. And he shall be my son. Pero, katong mga wala magdawat ni Kristo, verse number 8. But the fearful, the unbelieving, posible imong papa, imong mama, or kinsa bali imong parente, the unbelieving, abominable, and murderers, and whoremongers, and sorcerers, and idolaters, and all liars shall have their part in the lake which burneth with fire and brimstone, which is the second death. Pero mga kaigsunan, salamat as Ginoo, dili na ta mabutang diha. Why? Because we are called overcomers. Nganong nahimutang overcomers? Because of our position in Christ. Diha ni Kristo. Katapusan ng verse. 1 Corinthians chapter 6, verse number 9. Know ye not, the unrighteous shall not inherit, o sige ngon, kingdom of God. Ang dili ko matarong, dili makapamanunod, inherit the kingdom of God. Sa ato ba, unsa may panginahanglan aron ka makapanunod, inherit the kingdom of God. The unrighteous shall not inherit the kingdom of God. So kung dili ka righteous, dili ka kasulod. If you are unrighteous, dili ka kasulod. Amen? So, muna niya. Pag-abot sa verse number 11. Sige yun sa Bible. And such were some of you. Ingon mo anak sa una, mga bayot, kawatan, sa bagyod.
But now ye are washed. That is our position in Christ. We are washed, and ye are sanctified, and ye are justified. Kinsa man nga ngalan? In the name of the Lord Jesus Christ. By His Spirit of our God. And by His Spirit of our God. Manindog tangtan baliyog. Salamat sa Ginoo. Tuloy ba niya? Daghang discouragement, daghang mga kaguol, daghang mga problema na to. Pero salamat sa Ginoo, we are saved. Tingali ang atong problema ron, posible nga kulang kag kwarta. That is number 1. Posible wa kay uyab. Or posible nag-aaway mo sa imo sa dia. Pero abin mo, pinakadakong problema sa mga tao garon, ang pagkawalay Kristo nila. Muna nga, paningkamutan na to, kutob sa itong mahimo, magamit sa Diyos. Kinsa may gamiton sa Diyos? Walain, kita nga naka-experience sa gahom sa Diyos. Pag-pray that, thank you Lord sa imong faithfulness. Lord, i-bless ang maong mensahe. Lord, I pray, padayon na ang pagligo namo, pagdasig namo, nga kami magpadayon sa pag-alaga na ni mo, Diyos. O Lord, dalaygon ka sa mong kinabuhi. Salamat sa imong gugma, salamat sa imong gihatag namo. Lord, I pray, nga kami magpadayon mi sa pag-alaga na ni mo tungod sa kadako kayo sa imong gibuhat namo, Diyos. Amo ni gamon in Jesus' name. Praise the Lord, amen.